presensya sa lugar na ito. Patuloy niyo pong buksan ang aming isipan at puso sa iyong mga salita upang sa ganun, O Diyos, mas magiging, Lord, kami ay patuloy na magtitiwala sa Diyos na tunay nagmahal sa amin. Kaya maraming salamat po sa iyong mensahe. Maging sa iyong mensahero, Panginoon, iyong pong samahan at tunuin ang puspusin ng iyong kapangyarihan. At ang salita na magmumula sa iyong lingkod ay bigyan ito ng sariwang kapahayagan, O Diyos, sa bawat isip at puso po namin. Ito'y magbubunga ng marami sa aming buhay, magdadala sa pagtitiwala, kapayapahan, pag-asa sa buhay na ito. Kaya ngayon pa lamang, Lord, maraming salamat po sa iyong masaganang biyaya at pagpapala. Sa umagang ito, amin po ngayong binabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri, parangal at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Diyos na malakas na palakpak. Hallelujah! Praise the Lord. So, salamat sa ating Diyos. Okay? So, sige, bago po tayo kamayan mo muna yung katabi. Sabihin mo, kapatid, pinagpala tayo ng Diyos. Amen? Okay, ulitin ko muli. Bagamat gusto nyo nang umupo, ay mas maganda kung tayo'y tatayo at talakad, kakamayan mo ang iyong katabi, sabihin mo sa kanya na madiin sa kanyang puso, mahal na mahal ka ng Diyos. Sige, umanap ka ng 5 kapartner. Sabihin mo sa iyong kakamayan, mahal na mahal ka ng Diyos. Sige, lakad po tayo, tayo po tayo. Okay, so sige, lakad-lakad muna. Yes. Maal na mahal, ha? Okay, ha? Maal na mahal, ha, brother and sister. O kaya para di ka lang magalanganin sa maal na mahal, love na love ka ng Diyos. Okay. So, salamat at okay. Para hindi ka na mahirapan kung Kapampangan, sabi mo, love na love ka ng Lord. Kala nyo, wisdom yan. Okay. So, muli, mapagpalang. Pakiano nga yung medyo napapausa ko, lakasan mo lang itong ko. Medyo yung boses ko eh. Yan, sige. Okay. Muli, palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Yung malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Yan lang ba kaya mong ibigay na palakpak sa ating Panginoon? Ang lahat ng mga anak ng Diyos ay sumigaw ng Hallelujah! I love you, Lord! Okay. Makakakoon eh. So, good morning uli. Maraming salamat. Una, sa ating Panginoong Diyos na makapangyarihan na may bigay ng ating buhay. Ginising pa tayo sa umagang ito. Yan ay masagana na pagpapala ng Diyos sa atin. Amen? So, okay, nakuha niyo ba yung mga cellphone sa mga kabataan? Okay na. So, mamaya, pag after ng pwede niyo nang kunin. No? Sa ngayon kasi dito, sabi nga ni Pastora, kapag tayo ay sumasamba, kapag tayo nakikinig ng salita ng Diyos, dapat serious. No? Pero di ko naman sinabi na kasimangot ka, kundi yung serious na may kagalakan sa ating mga puso. Amen po ba? Hallelujah, salamat. Tayo po ay, pwede na tayo magsimula? So, sige, tayo po magpapasimula. Po ako magsimula, meron lang po akong question sa inyo. Andali lang. Okay. Okay, so ayan po at salamat sa ating Diyos na buhay. Okay. So, muli, may tatanong lang po ako bago tayo magsimula sa inyo. No? Bago natin talakayin yung ating topic, ay meron lang po akong tanong.
No, hindi naman mabigat na tanong to, hindi naman mathematics, no? So, tatanungin ko lang kasi naniniwala ako, mga anak ng Diyos, marurunong. Tama po ba? Sino rito yung marurunong? Taas yung kamay, kaway. Oh, yan ha. Ilan lang. Parang hindi kayo kumbinsido ah. O muli, tatanungin ko rito. Okay. Sino yung mga anak ng Diyos dito na marurunong? Kaway ang kamay. Titingnan ko. Isa, dalawa. Hindi nagtaas yung iba naman. Parang ayaw pong, hindi, Bob. Hindi naman ako marunong, Lord eh. Nagkakamali ka dyan. Tama po ba? So, sino ito yung mga anak ng Diyos na merong wisdom? In English ko, lalong walang nagtaas ng kamay. So may tanong ako, makinig po kayo, sabi mo sa katabi mo, wag mo na akong kwentuhan. Makikinig ako ng salita ng Diyos. Okay. Ang tanong, okay, ito, seryoso na to. Dito na tayo magsisimula ngayon. Makinig. Ang may pandinig ay makinig, sabi nga ng Bible. Okay. Ready na ba? Yung mga tenga natin? Ito ang tanong. Kung bigyan ka ng Diyos ng tatlong kailangan mo, ano ang hingin mo? Ano hingin mo? Aba, parang ayun yung ating ay yung ating topic ngayon, ano? So yan, ayan natatalakayin po natin. Ayan ang tanong natin. Kung tatanungin ka ng Diyos ng tatlo, tatanungin ka ng Diyos, ano ang tatlong kailangan? Ano ang hingin mo? Okay. Hingin, okay. Pasensya ka na, Pastora, kasi Kapampangan ako. Kami ni Brother Joey. Siguro, hindi ka pwede sa Pampanga kasi maririnig mo yan eh. Sino yung ritong walang ets? Lahat tayo mga Pampangan, minsan meron, no? Okay? So, sa ating pananalita, kapag nasa probinsya tayo ng Pampanga, huwag ka na magreklamo. Kasi nandito ka eh. Tama po ba? So, okay lang na inayos natin. So, sabi diyan, ang tanong, kung tatanungin ka ng Diyos ng tatlong kahilingan, ano ang iingin mo? Tama ba? Iingin mo. Iingin, okay. Palakpakan natin si Lord. So, kanina sabi niya, wisdom. Yan ang natin tatalakayin talaga na napakaganda. Ang ating pong text ay kinuha sa 1 King, chapter 3, verse 5 to 12. Okay, muna, ating basahin ang ating text. Tayo po lahat ay tumayo at basahin natin. 1 King, chapter 3, verse 5 to 12. Okay. Basahin natin. Merong damdamin, sabi nga niya, may buhay sa ating puso, ano? So, magbibilang ako hanggang tatlo, sabay-sabay po nating basahin yan hanggang 12, no? 5 to 12. So, 1, 2, read! Bata. Dahil ito,
Ibibigay ko. Okay, palakpakan po natin ang pagkakabasa ng salita ng Diyos. Na-inspire po ba kayo kay Solomon? Okay, makakaupo na po tayo. Maraming salamat po. Una sa ating Diyos at sa mga buhay po natin. Tandaan po natin na si Solomon po ay anak ni King David. Anak niya kay David kay Bathsheba. At dito na kung saan si Solomon po ay nang kinausap ni Yahweh o ng Diyos sa lugar ng Gideon o tinatawag na lugar na kung saan ito ay napakagandang lugar. At ang lugar ng Gideon nito, kung naalala niyo po na kung saan na nagkakaroon ng labanan noon, sila Josaphat ba yan o dalawa sila, nagkipaglaban po sila diyan. At kasama po hindi po si Joseph kundi si Josue, na kung saan mapapansin po natin sa Josue chapter 10 verse 12 to 13 na itong ng Gideon na ito, dito nagkaroon ng labanan ng mga Israelite at mga kalaban ng mga Palestine. At makikita natin dito niya pinatigil yung araw at ang buwan. Kaya nga masdan nyo ang ating buwan kulang. Di ba? Yung February 28. Tama ba? Kaya nga sabi ko, bakit, di ba? So, makikita natin yan. Diyan na kung saan si King Solomon, bago siya kinausap na, siya ay king na po. At sa lugar na yan, sa Gideon na yan, yung binasabi ko sa inyo, diyan yung time na pinatigil ng Diyos ang araw at ang buwan. Talagang kasi nakikipaglaban po sila. Kasi pag gagabi na, maaaring kaya ang Diyos makapangyarihan siya may kakayanan pumigil ng araw at buwan. Tandaan po natin yan, nasa Josue yan, nasa Josue, basahin niyo po yan. At papansinin po natin dito na kung saan si Solomon siya ay nagandog ng 1,000 na mga tupa para kay Yahweh. Kung akit natin yung verse natin, nagandog siya sa lugar na yan ng 1,000 kay Yahweh. Ibig sabihin, nagkaloob siya sa Diyos. At nang nagkaloob siya, at nagpahinga tong si Solomon at kinausap siya sa pamagitan ng panaginip. Sa kanyang panaginip at nangusap ang Diyos sa kanya. At na kung saan, ang Diyos na ito, makikita natin, ay tinanong niya si King Solomon, ano ba ang gusto mo? Kapag ang Diyos ang nagtanong, katulad ng sabi ko sa kanina sa inyo, ano yung hilingin mo sa Diyos? Tama ba? Kanina may sumagot, kasi nababasin nyo na yung Bible, karunungan, mamaya makikita natin yung karunungan na yan. Kaya po ang ating topic, the heart that desire wisdom. Ano ba yung dinidesire ng ating puso? Kung hindi ka pa siguro nakabasa ng Bible, kapag tinanong kita, baka maaaring ingin mo una pera. Buhay. Parang yung buhay. No? Si King Solomon po, diyan that time, bata pa siya. Nang siya'y naging hari, siya po ay dad. Pero wala pong specific na sinasabing taon. Pero yung time na yan, kasi hindi pwedeng maging king, kung wala pa siyang edad na 20 o 21. Yan time na yan. Kaya nga, ang mga Bible scholar, alam nila, ang nila dyan, 20 siya o kaya 21. Ibig sabihin, teenager na siya. Pero mapapansin po natin dito na kung saan ang lingkod ng Diyos na ito na si Solomon na alam natin na kung saan si anak ni David, Anak ni David, siya ang umalili sa kanya. Talaga naman na ang kilos ng Diyos kay David noon, kasi siya yung pinakamalapit sa puso ng Diyos. At may pangako ang Diyos kay David at hindi mapuputol sa lahi ni David ang maghahari sa Israel. Tama po ba? So dito mapapansin natin, nangyari po yan after na naglingkod ni David. Si David po ay malapit sa puso ng Diyos at naglingkod siya sa Panginoon. At nagkamali naman siya, ang kagandahan nagkamali, sinaway siya ng isang propeta at humingi naman siya ng tawad. Hindi siya nagmatigas. Yun yung kagandahan sa mayroong puso, na kung saan mayroong puso na nagmamahal sa Diyos. Sino yung mga nagmamahal sa Diyos dito? Taas muli yung kamay. Okay. So,
Yan ang ating tatalakayin po ngayon na kung saan ay napakaganda po ng binabanggit po dyan. No? Ang bagay na yan ay kinalugdan ng Diyos ang kanyang kahilingan. Sa ating binasa po kanina, nakita nyo naman ang nilatag na ang message kanina ay napakaganda. Ano? At katulad ng sabi ko po sa inyo, kung tayo'y wala sa Lord, ibang hihingin mo, lalo na sa panahon ngayon. Amen po ba? Pero ang iniling ng lingkod ng Diyos na ito na si Solomon, na King Solomon, ay walang iba kundi ang wisdom. Kaya palakpakan po natin ang Panginoong sapagkat naniniwala po tayo, ang message na ito ay gagamitin ngayon sa bawat sa atin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, i-desire mo ang wisdom. Sapagkat ito kailangan natin. Sapagkat nakaraang linggo, ang topic po natin, ang topic ni Pastora nakaraan about sa oras. Mahalaga ang oras. Tama po ba? So mamaya dadaanan po natin yan. So sabi rito, sige, tuloy na natin. So sabi dyan ay marami ang hinihinging pera. Sabi nga diyan, kung tatanungin ng isang tao na kay Lord, hindi niya pa kilala ang Diyos, ay maaaring hilingin niya pera, bahay at tagumpay. Pero dito nakita natin, mismo ay si King Solomon ay karunungan ang kanyang iningi sa Diyos. Amen po ba? Natin, no? Ito yung layunin ng message na yan para kita po natin, no, kung bakit niya iningi ang karunungan sa ating Diyos upang maunawahan. Nandiyan ba? Bro, wala. Wala, no? So, objective o tinatawag na layunin o nilalayon ng message na ito upang maunawaan ng mananampalataya. Sino yung mga mananampalataya rito? Pumalakpak nga na malakas sa ating Diyos na buhay. Okay, ito po yung layunin o nilalayon ng isang karunungan. Sabi rito, upang maunawaan ng mga mananampalataya na ang karunungan ay galing sa Diyos. Tandaan po natin, ang karunungan ay galing sa Diyos ay mas mahalaga kaysa sa kayamanan. At ito'y binibigay niya sa mga may pusong nais maglingkod sa Kanya na may katapatan. Tandaan po natin yan, no? Sabi diyan, upang maunawahan ng mga mananampalataya na ang karunungan na galing sa Diyos ay mas mahalaga kaysa kayamanan. At ito'y binibigay niya sa mga may pusong nais maglingkod sa Kanyang ng may katapatan. Sino yung gustong maglingkod sa ating Panginoong Diyos? Amen? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kung nais mong maglingkod, mapalad ka. Amen? So, ang usapan po diyan, kaya nga po the heart, sabi niya, that desires wisdom. Kailangan po nating mag-desire na itong mga bagay na ito ang siyang mas higit nating kailangan sapagkat mahalaga ang wisdom galing sa Diyos kaysa sa wisdom galing sa mundo. Alala ko, nagtalakay akong about wisdom dito tama ba sa inyo, no? Senior ko po yung about wisdom ay napakalaga po kasi kapag wala kang wisdom, sabi ko nga, ang wisdom na ito ang siyang magdadala sa iyo, lalo na yung wisdom galing sa Diyos, ito yung magdadala sa iyo sa tagumpay na buhay na paglalakbay sa mundong ibabaw na ito. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mahalaga ang wisdom galing sa Diyos. Okay. Ngayong umaga, ating pag-uusapan, anong klaseng puso ba ang hinahanap ng Diyos kapag tayo umiiling sa Kanya? Ayan. Ang tanong, ngayong umagang ito, umagang ito pag-usapan natin anong klaseng puso ba ang hinahanap ng Diyos kapag tayo ay umiiling sa Kanya. Ikaw na ang makakasagot niyan. Hindi na yung katabi mo. Hindi na si pastor. Ang tanong diyan, ngayong umaga, ating pag-usapan, anong klaseng puso ba ang hinahanap ng Diyos kapag tayo ay umiling sa Kanya? Papasok na tayo sa outline number 1. Okay. Outline number 1, ano ang hinihingi ng Diyos? The heart of, sabi nga ng ang pusong may
kababahan ng loob. Okay. Sabi mo sa katabi mo, kababahan ng loob ang susi, ang gusto ng Diyos. Walang kayabangan, walang pagmamalaki, kundi ang laging kababahan. Ito naman po talaga ang gusto ng Panginoon. At yung tinatawag na, yung heart na dyan, yung puso po talaga ang laging siyang sentro na dapat ito'y maging pamumuhay niya, lagi ang kababahan ng kalooban. Kahit nasasaktan ka, kahit na ikaw ay ginagawa ng hindi tama, andun pa rin yung amon. Minsan, tumataas lang naman, Pastor, ang boses ko. Kasi bakit? Kasi nasa katawang tao ka pa. Hindi ka pa perfect. Wala naman talagang perfecto pa. Pero ang kagandahan, meron kang puso na kung saan na may kababahan ng kalooban. Kapag may kababahan ka ng kalooban, anong pwedeng mangyari? Amen? So, the heart of humble, sa verse 7, pakipost nga verse 7, basahin natin. Ace, yung natin, yung verse 7 ng ating binasa, pakipost nga, pwede? Okay. So, papasin po natin dyan sa verse 7, Solomon ay hari na pero kinilala niyang kailangan niya ang Diyos. Marami pong mga tao kahit na lalo na siguro hindi ko naman nila lahat maraming mga sa buong mundo. Lalo na yung mga may sinabing tao, mayaman, pinakamayaman, Pero minsan kasi sa totoo lang ang tingin nila lalo na nung unang panahon, ang tingin nila pag king ka, hindi ko sasabihin nga rin baka pag king ka ay para ka ng Diyos. Yun ang kanilang noon. Kaya yung mga king noon parang parang hindi nila kinikilala ang Diyos. Pero kakaiba si King Solomon. Dahil siya po yung hari noon, panahon na kapalit ng kanyang tatay, pero inonor niya ang Diyos sa kanyang buhay. Sa panahon po natin ngayon, kung titingnan po natin, sa totoo lang, halos karamihan ng mga taong mga matataas, ang mga kalidad na pamumuhay ay actually hindi na nila kailangan ng Diyos. Kasi bakit? Meron na sila. Anuin pa nila ang Diyos. Pero hindi yan ang papatunay na hindi mo na kailangan. Kahit na gaano ka karami, kahit na nasa mataas ka ng posisyon, nasa rurok ka ng tagumpay ng buhay, kapatid, ang buhay natin pansamantala lang sa sa mundong ito. Ang mahalaga, bilang kahit na maging sino ka man, nasa iyo na lahat ng bagay, kailangan mo pa rin kilalanin ang Diyos. Hindi mo lang dapat kilalanin kundi magkaroon ka ng kababahan ng loob. Tama po ba? Kaya nga ako, bilib ako sa isang kapatid natin, kahit na boss na siya, makita mo naman, purihin ang Diyos sa kanyang buhay, yun ang tama. Kahit kayo po pag pinagyaman kayo ng Diyos, huwag kayong magmamataas. Lagi tayong nasa profile. Tama po ba? Kababahan ng kalooban. Kapatid, sabi nga ng Bible, ang nagmamataas ay ibinabagsak. Masakit yun. Pero mas maganda, kung ikaw ay nasa mababa, itataas ka ng Diyos, purihin ng Diyos. Kasi kapag ang Diyos ang nagtaas sa iyo, kapatid, kailanman hindi mo kaya magmalaki sapagkat alam mo, ang nag-bless ng iyong buhay ay walang iba kundi ang ating Diyos. Kaya nga, tandaan natin, alalahanin natin lagi, kung sino ka ngayon, kung ano meron ka, yan ay galing sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? So, wala tayong dapat ipagmalaki, Yan po, sabi diyan, Yahweh, aking Diyos, ginawa mo kong hari, tama ba? Hari bilang kalili ng aking amang si David, kahit ako'y bata pa. Walang karanasan siya nang siya'y naging king. Alam nyo, kahit na tayo'y mga baguhan, mananampalataya, wala kang karanasan, kapatid. Walang problema sa Diyos kung tayo'y lalapit at hihingi ng karunungan sa Diyos. Amen po ba? So papansinin po natin dito na napakalaga po ng binabanggit dito. Tandaan po natin, ang karunungan ay nagsisimula sa pagpapakumbaba. Tingnan natin ang Kawikaan chapter 11 verse 2. Ayan. Ang sabi diyan, kaiyan ang laging dulot ng kapalaluan, ngunit pagpapakumbabay nagbubunga ng
Karunungan. So, mahalaga po pala yung dalawa na yan. Hindi mo makakamit ang karunungan kung mapagmataas ang puso mo. Makakamit mo ang bunga ng karunungan kung ikaw ay may kababahan ng kalooban. Tingnan niyo po si King Solomon kahit siya king na. Sabi ko nga sa inyo, kapag king ka nung unang panahon, ang turing nila sa king, sila ay parang Diyos na rin. Kaya ang utos ng ari ay hindi nababali. Amen? Kapag sinabi, sinabi. Mangyayari, mangyayari. Walang pwedeng tumutol. Parang Diyos na nga sila. Pero, dahil si King Solomon, nang binanggit dito ni King Solomon, kinausap siya ng Diyos. Anong sabi ni Solomon? Dahil nalugod ka sa aking tatay, pinagpala mo ang aking tatay ni si David, sabi niya, na ako naman ay pumalit ngayon. Di ba? Ibig sabihin, kinilala ni Solomon ang Diyos ni David. Na siya ring Diyos na kumakausap sa kanya ng time siya nananaginip. Amen. Pansinin nyo. Kaya nga, napakaganda na kung saan ang karunungan po, no? Makikita nyo, si King Solomon kahit siya king, hindi niya itinaas ang kanyang sarili. Bagkus, tandaan po natin, siya nagpakumbaba. Tama? Tama po ba? Talagang nakinig siya sa sinabi ni Yahweh sa kanya. No? So, pansin natin, mamaya tuloy-tuloy natin yan. Sa Book of Santiago, chapter 1, verse 5, tingnan din po natin. Okay, saan nagsagaling ang karunungan? Okay, Santiago chapter 1, verse 5. Ngunit, kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, umingi sa Diyos at siya'y bibigyan sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Amen po ba? Sino rito yung nais o gusto umingi sa Diyos ng wisdom? Taas yung kamay. Ang Diyos mapagbigay, hindi nanunumbat, ha? Hindi nanunumbat ang Diyos. Totoo po yun, kasi Diyos siya eh. Dapat ganyan din ang pamumuhay ng kanyang mga anak. Amen po ba? So, tandaan po natin, dito, bago ibinigay ang message sa verse 5 ng Santiago, kapatid, sa verse 2, baba mo nga, Brother Kian, kung ano yung gusto ko lang puntahan ng konti ito para makita nyo, no, ang wisdom na binibigay ng Diyos. Hindi dyan yung sa binasa natin, no? Hindi sa Santiago. James chapter 1, verse 5. Pupunta tayo sa verse 2 niyan. Tingnan natin. Para makita po natin yung mga bagay na bakit sinabi ni James ang verse 5 na yan sapagkat may pinag-uugutan po ng mga problem ang mga Israelite noong time na yan. Kung titingnan po natin dyan, sabi niya dyan, verse 2. Verse 2, hindi James. Ay, tama James. Verse 2. Consider it pure joy, my brother and sister, whenever you face trial of my kind. Sabi niya riyan, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng, hindi niya sinabing isang pagsubok yan. Iba't ibang uri ng pagsubok. Sino walang pagsubok dito? Taas kamay. Alam nyo, sabi ko nga, ang taong walang pagsubok, makikita lang sila sa dalawang lugar din. Yung isang lugar sa inyo, sa may problema ka sa buhay, di ba? Nakikita ka agad sa mukha yan. Tingnan mo yung katabi mo kung nakasimangot. At parang mukhang ang palaya ang kanyang mukha. Tutuwanan po ito. Reality po ito. Para pagka may isang tao, may problema. May problema. Wala siya kay God. Kasi wala siyang wisdom ni God eh. Ang nagiging itsura niyan, nag-iiba. Nagiging, bitter ba yun? Nagiging parang mapahit yung kanyang mukha. Kaya nga, sa totoo lang, ang mga taong walang wisdom, dumadaan sa mga pagsubok, makita nyo, ang dali nilang tumanda. Tingnan mo yung katabi mo. Pero kapatid ko kay Kristo, ang mga taong may wisdom kung bakit sinabi diyan. Yan yung may wisdom. Sabi mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas sa iba't ibang uri na pagsubok. Kasi kapag may wisdom kayo, mahalin pa rin natin sila.
Kaya sabi mo sa katabi mo, mahalin pa rin natin sila. Magpatawad ka na. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah! So salamat sa ating Panginoon. Ano po ang application? Nandiyan ba? Wala rin? Application ito po. Bago tayo humingi ng anumang dapat, kilalanin muna natin ang ating limitasyon at ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi po, ito po ito, wala pong taong walang limitasyon, may limitasyon po tayo. Amen. Pero dahil sa ating limitasyon, kapatid, ang mahalaga, kilalanin mo ang kapangyarihan ng Diyos na hindi mo kayang gawin, pero may kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Bibilisan na natin kasi naamoy ko yung tinapa. Masarap yan. Okay, number 2. Hindi ka pwede mag-edit dyan. Okay, the wish of Hannah's heart. No? So, verse 9, tingnan natin, basahin po natin yan. Number 2. Ang sabi po dyan sa verse 9, sa kawikaan siya. Basta pag may verse yan, nandun tayo sa, nasa key verse tayo ng ating text. Okay, verse 9. Basahin nga po natin, bigyan po ninyo ako ng sa tingin nyo, bakit iningi ni King Solomon yung wisdom? Andyan na siya, oh. Tama, no? Ibig sabihin, wala pa siyang kakayahan. Bakit? Kasi po ay siya'y bata pa lang. Ay talaga na siyang king sa Jerusalem o sa bayan ng Diyos. Tama po ba? So, tingnan natin na bigyan po ninyo ako ng karunungan. Kailangan ko sa pamamahala at kakayahang kumilala ng mabuti sa mabuti sa masama, sapagkat sino po ba ang may kakayahang maghari sa napakalaking bayang ito? Bayan ng Diyos po yan. Kasi dumami po siya po yung mamamahala. Ano? Kaya po sa totoo lang, sinasabi ni King Solomon sa ating Diyos, Lord, wala po akong kakayanan na sagana ang aking sarili. Ikaw pag nanalangin ka, Lord, kaya ko yan. Malakas ako, marunong ako. Ha? Kayang-kaya ko yan. Kapatid, may limitado lang po ang ating karunungan na sinasabi kanina. Amen po ba? So tandaan po natin, ang lahat ng bagay ay nangihingi sa Diyos. Once na kailangan mo, ang karunungan na ito, ang Diyos ay masaganang magkaloob sa atin. Hindi siya maramot na Diyos. Sapagkat alam ng Lord, no? Kapag ang puso mo ay tama, alam niyang gagawin para sa iyo. Kaya kapatid, sabihin mo sa iyong katabi, humingi ka ng may tamang puso sa Panginoon. Okay. Ang hiling ng isang tapat na puso. Amen? Sino merong puso rito? Taas yung kamay. Anong nguring puso yan? Naalala ko yung tinalakay ni Pastora, yung 4 na ground, no? Yung 4 na puso, no? Pusong matigas, lupang matigas, madawag, matinik, no? At mayroong pusong mataba, no? Mataba. Pag sinabing mataba, tinitingnan mo kagad yung katabi mo, ay, wag kang ganon. Sexy yan. Tumataas yung kiloy ng ating kapatid, okay? So, tingnan po natin ito. Kasi kasi ang puso ang pinag-uusapan dito, na kung saan kapatid ang puso po, ito po yung naging, sabi niya, ang hiling ng isang tapat na puso. Nang si Solomon po ay lumapit sa Panginoon, ito kagad na, kaya nga sabi ng Lord, di ba sa passage sa kanyang Bible, sabi niya, hindi nakatingin ng Diyos sa panlabas na nyo. Saan nakatingin ng Lord? Tama? Kay King David din yan. Samuel, pero nung pinili niya si King David, kasi ilan sila magkakapatid noon? 7 ba yan? O 6? 7. At tinignan na ni Propeta Samuel ang lahat ng kasabi ng Diyos. Tinanggal na yung paghari kay Saul dahil lumabag siya sa utos. Hindi siya sumunod sa yung
yung king o yung pagkakari ni King Saul ay lilipat niya na sa ibang pwedeng paglagyan ng pamumuno. At sabi po ng Yahweh kay Propeta Samuel, sabi niya, pumunta ka ron sa pamilya ni Jesse. Meron siyang anak doon. Ito. Siyempre, ang isang propeta, sunuran lang yun. Kung ano sinabi ng Diyos, kahit mahirap, gagawin niya eh. Kahit na ikapapahamak niya, ganyan po ang propeta. Tama po ba? Sumunod siya. Nakasalubong niya yung mga anak ni Jesse. Una, nakita niya, matipuno. Wow, guwapo. Sabi niya, baka ito na. Sabing ganun ni Propeta Samuel. Sabi, hindi yan. Sapagkat nirebuke siya ng Lord do ito sabi niya ng Diyos kay Propeta Samuel. Kasi ang tao po nakatingin, tao si Samuel, bilang tao, titingin siya sa makisig. Nakita niya, mayroon siyang nakitang kapatid niya na baka ito na, makisig yung pangatawan, guwapo. Kaya mga kabataan, paalala lang, huwag kayong titingin sa panlabas na anyo. Nakatingin ka sa kagwapuhan, makisig, macho. Nagkakamali ka kahit payat yan kung ang puso naman yan ay mataba. Ang Diyos hindi po siya nakatingin sa panlabas na anyo. Tinuturuan din tayo ng Lord dito. Nakatingin po siya hindi sa panlabas, kundi sa nilalaman ng kanyang puso. Kasi po, sa totoo lang, pwede kang dayain ng panlabas Tama ba? Pwede kang pakita mo, lalo na yung mga ninuretang nung si Pastora, nililigawan ko kala niya siguro, pero salamat sa Lord. May purpose ang Lord sa aming dalawa ngayon, kaya nakita ko naman yan Mabait naman ako, Pastora. Mapagmahal naman ako. Ba't kami lang kayo? Hindi ba ganun din? Kasi ganito yan yung panlabas, pwede tayain yan. Mabahit, may naon magsalita. Tama? Alam niyo, sabi ng Bible, makinig kayo, sabi ng Bible, sabi niya, nirebuke niya yung mga Pariseo, sabi niya, para kayong mga nicho. Sa labas, puting-puti, pero sa loob, bulok. Ganun ang itsura na hindi ni-describe ni Jesus, na ganun din ang nito ni Yahweh na sinasabi kay propeta, hindi ako nakatingin sa panlabas, pwede kang dayain sa paningin. Pero sabi niya, tumitingin ako sa puso ng isang tao. Sapagkat, tandaan po natin, ang puso po, hindi po nakikita ng tao yan, pero nakikita ng Diyos yan. Amen? Kaya nga, bakit ka pinili ng Diyos? Kasi kahit na sabi mo, hindi ako anointed, hindi ako marunong, pero meron siya nakitang something na maganda sa puso mo, diyan ka niya tatawagin sa buhay na ito. Amen po ba? So papansinin po natin, bigyan niyo po ako ng isang karunungan, sabi nga dyan, kailangan ko po ng mamahala sa kakayanan, kakayahang kumilala na mabuti at masama. Maraming mga tao pag walang isdam, amen, hindi nila alam na ang ginagawa ay masama. Tama po ba? At ang mabuti, nawawalan siya ng tinatawag na ito na ang mabuti hindi na nakikita. Yung kasamaan lagi ang nakikita nila kasi ito yung ginawa ng demonyo sa tao, yung bigyan tayo ng piniringan ng ating isipan, Kaya tayo gumagawa ng mga akala natin okay, kaya nga noon wala tayong wisdom, pag parang okay, astig ka pa, sikat ka pa, Ganun ang ginagawa. Alam niyo, sa totoo lang, tayo rin may mga anak tayo minsan kapag nagmumura, nagmumura ng anak ko. Ganun na nagiging tama po ba? Pero mali po siya. Pero gusto ko po makita nyo rito na kung saan na isang taong namimingi ng mabuti, makita yung truth, yung katotohanan. Dapat ito yung iningi natin sa ating Panginoon sapagkat ito yung makakatulong po siya sa atin. Tama po ba? Ang puso ni Solomon ay nakatuon sa paglilingkod, hindi sa sarili. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi ako makasarili. Kaya nga, ito yung si Solomon, hindi tinignan yung kanyang sarili. Tama, hindi nakatuon siya sa kanyang paglilingkod. Kaya sabi niya rito, bigyan po ninyo akong karunungan, kailangan ko
sa pamamahala at kakayahang kumilala ng mabuti at masama. Dito yung sinabi niya, sapagkat sino po ba ang may kakayahang maghari sa napakalaking bayang ito? Kasi malaking bayan ng Diyos ang kanyang ano. Kapag wala siyang wisdom, kapatid, parang ganito lang yung bayan natin ito, ang bansa natin ito, kapag wala siyang wisdom, mapapahamak po ang bayan ng Pilipinas. Tama po ba? Kahit dito sa atin lang, dito lang sa ating bayan. Kaya nga dito, sabi po diyan, ang puso ni Solomon ay nakatuon sa paglilingkod, hindi sa sarili. Maraming mga namumuno na kung saan makasarili. Kapatid, hindi dapat nga, kaya nga sa tutulang, maraming nagpapayaman. Kaya nga po yung mga nangyayari, mga namumuno sa atin, kita nyo, yung may mga pinag-aralan pa man din, Maraming binabaha, maraming naghihirap, maraming napeperwisyo. No, sila pasugal-sugal lang sa hotel. Inuubos nila ang kurakot nila. Kapatid ko kay Kristo, hindi dapat tayo maging makasarili. Kapatid, sabihin mo sa katabi mo, makontento ka kung anong meron ka na galing sa Diyos. At huwag mong isipin ang iyong sarili. Isipin mo ang kapakanan. Una ng iyong pamilya, ng bayan mo, na kung saan ka nasasakupan sa pagtatrabaho mo, kailangan sabihin mo may malasakit ka. Amen po ba? So, papansinin po natin yan, sabi diyan, ang tunay na karunungan ay hindi para magyabang. Okay, makinig. Ang tunay na karunungan ay hindi para magyabang. Kaya sabihin mo sa katabi mo, wala tayong, wala tayong dapat ipagyabang. Okay. Kundi, para maglingkod na may katuwiran sa harapan ng Diyos. Kaya nga po sa mga nagsisimula dito, mga tinatawag ng Lord, magsimulang maglingkod, tandaan po natin, kapag binigyan kayong ng mga gifts, sumayaw, umawit, tumugtog, kung anumang gift na meron ka, kapatid, tandahan mo, wala kang dapat ipagyabang. Kahit na mga kayamanan, financial na meron ka na binigay ng Lord sa iyo, kapatid, dapat wala tayong ipagyabang. Sabi ko sa inyo, dapat profile lang, kababahan lang ng laging. Low profile lang, no? So, tandaan po natin, kailangan po natin ang mga bagay na yan, sapagkat, tandaan po natin, hindi natin magagawa ang mga bagay kung wala tayong unaway, bumubukal. Ito ay nagbubunga, umuusbong po sa ating puso yan. Tama po ba? Kapag may pangunawa ka, may wisdom ka, tandaan po natin, una, pag may wisdom ka, makikita sa pananalita mo. Tama ba? Kapag may wisdom, makikita mo isang mananampalataya na may wisdom kay God, yung bibig niya o yung pananalita niya, lagi pakinabang. Hindi po kawalan ng pakinabang. Ano mga magandang example, di ba? Yung mga Kristiyano, pag sinabi, yung mga walang wisdom, puro negatibo ang labas ng bibig. Tama po ba? Pero may mga taong karunungan, makikita mo sa bibig, kahit napangit ang sitwasyon, praise God pa rin. Purihin ang Diyos. Amen po ba? Yan po yung nakikita sa ating mga mananampalataya na kung saan, ito ay nag-uusbong bubukal, kaya kung ano laman ng puso, yun ang lumalabas sa bibig. Kaya kung puno ka ng wisdom, pupunta sa puso ito at ito ilalabas sa bibig, may maraming makikinabang na tao sa atin. Kapag ka ang wisdom yan nasa iyo. Kaya nga, minsan sabi na, ba't ang sarap mong kausap? Tama ba? Ba't ang sarap mo kasi? Bakit? Yung pagsasalita mo kasi, walang negatibo kundi nagpapalakas, nagbibigay ng pag-asa sa mga taong walang pag-asa. Kaya nga po yan ay napakalaga sapagkat si Yahweh ang nagkaloob ng karunungan ito, mapapansin niyo po, mula sa isip, dumadago sa puso, at ito'y lumalabas sa bibig, at makikita niyo po, pag makita niyo po, mararamdaman po natin yung mga pananalita na puro may wisdom. Tama po ba? Pagka alam nyo na yan, mga kapatid, kapag may kausap kayo, alam nyo kung may wisdom ang kausap nyo, wala. Madidiscern nyo po yan. Malalaman nyo po yan. Kung may wisdom o wala, lalo na tayo mga mananampalataya, lalo na mga taga-LOT na Arayat, Pampanga. At makikita po natin tayo rin kapag nagsalita, may wisdom, at makikita rin natin ng mga taong walang wisdom, kapag nakita natin na walang pakinabang ang kanyang mga sinasabi at ito ay magiging kabigatan mo, kapatid, huwag ka na magtagal sa tao kundi ikaw dapat ang magbigay ng encouragement sa kanya.
Kung may mga negatibo man siya sinasabi, ano mo ng wisdom? Ang mga taong walang wisdom. Ikaw ang gagamitin ng Diyos para sa kanila. Kaya nga po may mga counseling tayo. Amen, tayo mga anak ng Diyos. Kapag sila'y lumapit, nagtanong, dapat meron tayong wisdom. Naalala niyo po si King Solomon? Nang nahingi niya yung wisdom, ano nangyari? Sino nakakaalala sa binasa na ito? Wala pa. Kwento ko po sa inyo. Nang time binigay ng Diyos ang wisdom kay Solomon, kagad merong ginawa. Merong lumapit na dalawang babae. Tama ba? O, naintindihan niyo? May dalawang lumapit na babae. Amen? At itong isang tunay na may anak, at itong hindi naman niya isang tunay na anak. At inaagaw niya ang kanyang anak, na ang kanya na sa tunay na anak. Ngayon, lumapit po sila kay King Solomon. Wala na mga, lumapit, humingi ng tulong. Sabi niya, Mahal Lari, sabi niya, nung tunay na anak nono, inaangkin niya po yung aking anak. Ito isa, hindi, akin yan. Ano sabi ni King Solomon? Adi nga kayong dalawa rito. Adi kayo sa lumapit. Wisdom si King Solomon. O sige, ganito na lang. Sabi niya ngayon. Akin na yung malaking hitak dyan. Yung bagong asa, sabi niya. Akin na yung bata. Ngayon, nakaharap yung dalawa. Ganito na lang gawin natin. Sabi ni King Solomon, kasi wisdom tinest talaga natin si wisdom Sabi, akin na yung bata. Nilagay sa ano. Sige. Sabi niya, hatiin natin yung bata. Yung kalate sa iyo, yung kalate sa kanya. Ang sabi nung isa, sige po! Yung isa sabi, wag na po, ipaubayan niyo na po sa kanya yan. Sino may tunay na anak? Ito ang tunay na ina. Kasi bakit? Mahal niya yung anak, ayaw niya mamatay. Yung isa okay lang daw. Tama ba? Wisdom ang binigay King Solomon. Kaya nga po dyan, sa katutulang, yan ang may wisdom nanggagaling sa isip, mula sa puso, at makikita natin ito. Sige na, nagpaubaya na siya. Kaya alam ni Solomon, ang tunay na ina ng batang yung kundi yung nagparaya. Sige po, bigyan niyo na po sa kanya. Kaysa sa atiin siya. Palakpakan natin ang Diyos sa wisdom na binigay ng Panginoon kay King Solomon. Amen po ba? So papansinin po natin, ang tunay na karunungan ay bunga ng puso. Sabi ko po sa inyo, ang tunay na karunungan ay bunga ng puso na handang sumunod sa Diyos at maglingkod sa kapwa. Sabihin mo, ako yon. Ako yon. Naintindihan po ba natin yung sinasabi ko sa inyo? Ulitin ko muli dito ang application natin. Ang tunay na karunungan ay bunga ng puso na handang sumunod sa Diyos. Sino yung mga handang sumunod sa Lord? Totoo? Tumas nga yung mga handang sumunod kay Lord? Ako naniniwala naman ako, ang taga-Elote Aray at naririto ka kasi naniniwala ako malayo ang pinanggalingan mo na dapat nandun ka sa mall, dapat nagsasaya ka sa bahay mo. Pero kung bakit ka naririto? Kasi bakit? Naniniwala po ako na ikaw ay tinawag ng Diyos para paglingkod na may karunungan sa ating Diyos na buhay. Hindi ka kasi magsasayang ng panahon, kaya nga sabi ni Brother Joey kanina meron bang umaatak kanina ang pag-inya sa'yo sa trabaho? Pero alam niya, may wisdom. Sabi niya, dumating na sa kanya. Kasi sa totoo lang, ang wisdom noon, bakit? Saan nanggagaling ang mga meron ako ngayon kundi sa Diyos? Kaya yung pagbibigay ng oras at araw, lalo na yung sabi niya kanina, natuwa naman ako, alam niya yung 6 na araw Pinagpala na tayo ng 6 na araw. Naintindihan niyo? Wisdom yun Kasi maraming tao, pati 7 araw, tatrabawin niya. Bakit? Kasi akala nila yung buhay ay galing sa trabaho. Pero ang buhay, galing sa Diyos. Kaya sabi nga nila, may kasabihan niya, sabi na, ay maghanap buhay muna ako. Yan ang salita nila Pero tandaan po natin, hindi po hanap buhay ang tawag dyan. Trabaho, kasi ang buhay galing sa Lord. Tama si Brother Joey, sinabi ng Bible, iningi ng Lord dito, sabi niya, 6 na araw, gawin nyo na ang gusto nyong gawin. Bahala na kayo, kasi may free will Pero sabi naman, yung 7 araw, bigay nyo naman sa akin. Tama ba? 7 araw, para ipangiling ito, para pasalamatan natin ng Diyos. Kaya kapag kain 7 araw, ay ginawa mo, pag nanakaw na sa harapan ng Panginoon yan. Pastor, ang lupit. Malupit. Nung Old Testament, basahin nyo, kapag pinagtrabaho nyo 7 araw, pinapatay ang tao.
Basahin niyo po yan sa Old Testament. Kaya yung kapitong araw, pag hindi mo binigay, lalo na Kristiyano ka, yung mga bayan niya noon, yan ang malupit talaga. Kapag hindi ka sumambay, di mo binigay sa Lord ang kapitong araw, hindi lang siya, lahat ng kanyang mga alaga, buong pamilya, todas, ganun. Ang lupit naman pala ng Diyos na yan. Hindi, kasi yun ang iniingi po ng Lord. So, dapat maunang. Kaya lang alam niyo kung bakit ngayon hindi nangyayari yan. Kasi nasa grace tayo ni Kristo. Biyaya ng Diyos. Pastor, ako nung isang araw, di naman ako nagsimba, ba't di ako namatay? Kapatid, biyaya lang ng Kristo yan. Pero isang araw, tandaan po natin, parang yung kamatayan noon, literal, ngayong kamatayang spiritual. Kaya pag hindi ka nagsisimba, minsan, alam nyo, may nararamdaman kayo, para kayong nangihina, no? Kamatayang spiritual. Kung ikaw patuloy kang hindi atin ng ikapitong araw, makita nyo, kilala ko naman si Lord. Nanonood naman ako, kapatid, mahalaga ang pagsamba mo sa Diyos. Bigyan mong pagpapahalaga. Kung may wisdom ka, bigyan mong pagpapahalaga yung kapitong araw para sa Lord yan. Tandaan mo, yung buhay mo at lakas galing sa Diyos. Yung pamilya mo, trabaho mo, business mo, anumang meron ngayon, galing sa Diyos yan. Dahil hindi sa yung lakas yan, dahil hindi sa karunungan mo yan, galing sa wisdom ng Diyos. Pero kapag kinilala mo ang wisdom, mamaya titingnan natin kung ano yung binuga ng bakit wisdom ang iningi ni King Solomon. Mamaya dadaanan po natin. Palakpakan natin ang Panginoon. Masyado kayong seryoso. Hallelujah. So tandaan po natin, ang tunay na karunungan ay bunga ng puso na handang sumunod sa Diyos at maglingkod sa kapwa. Amen? Maglingkod sa Diyos at maglingkod sa kapwa. So ano ang ginawa mo sa iyong kapwa, ay ginawa mo na rin sa Diyos. Tama po ba? Yan po ang tunay na karunungan na meron pong bunga, ang bunga nito ay nanggagaling sa puso at handang sumunod sa Diyos. No? Number 3, the gift of faithful God. Ayan, dito na tayo ngayon. Maganda-ganda itong babasahin natin ngayon. Sa 13, maganda po yan. Bago mag-13, tingnan natin 12. Ano? So, sige po, pakibukas nga po yung ating... Sabi diyan, basahin natin muli. Matatapos na po tayo, last na ano lang yan. Basahin natin. Okay, tingnan natin 13 ha. Tingnan nyo Mege, 13. Magalak kayo ha. O yan, binigay na Lord, magalak. Okay, 13. Verse 13, kailangan nyo nasa ano talaga, ano siya. Okay, mag-train tayo na para mabilis. Okay, malapit na yung parating, ano? So, sabi diyan, ano? 13. Okay, palakpakan natin ang Panginoong Diyos, makapangyarihan. Kailangan i-train mo maigi yan, Brother Kian. So sabi po riyan sa Kings, sabi niya dyan, 3:13, ano? Ano sinasabi po dyan? Okay, stop muna dyan. Tingnan nyo ha. December. May bonus. Brother Joey ha, may bonus ha. Sir Joey. Okay. Tingnan niyo po dahil nakita ni Yahweh ang puso ni Solomon na imbis na ingi niya mga bagay na ito, hindi niya iningi niya yung wisdom. Sabi niya dito, bibigay ko rin sa iyo mga bagay na hindi mo iningi. Ano yon? Kayamanan at karangalan, hindi mapapantayan ang sinumangari sa buong buhay mo. Tingnan natin 14. Pati ba sa pagkilos is slow? Hallelujah, palakpakan natin. 14, ang sabi, at kung mamumuhay ka hayon sa aking kalooban, kung susundin mo ang aking mga batas at utos, tulad ng ginawa ng iyong amang si David, pagkakalooban pa kita ng mahabang buhay. Sinong gusto nun? Ano, sinong gusto ng mahabang buhay? Pero ano sabi niya? At kung mamumuhay ka hayon sa aking kalooban, sabi ni Yahweh, ang Diyos natin, kung susundin mo ang aking mga batas at mga utos tulad ng ginawa ng iyong ama si David, pagkakalooban pa kita ng mahabang buhay. Hindi lang kayamanan o karangyaan, kundi yung buhay
na mahaba. Sinong gusto nun? Sabi mo, ako yon. Anong susi? Mamuhay ka ayon sa kalooban ng Diyos. Sundin mo ang batas ng kanyang salita, utos tulad ng ginawa ng ama niya si David. Si David po, kakaiba talaga, si King David, sinunod niya ang Diyos na ito. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So, the gift of faithful God, sabi diyan, ang kaloob ng isang matapat na Diyos. Ang Diyos ay nalulugod sa mga pusong tama ang motibo. Nuulit ko muli sa inyo, mga kapatid. Nalulugod ang Diyos sabi niya rito, nalulugod ang Diyos sa mga pusong tama ang motibo. Kaya nga, sabi rito, no? Dahil sa hiling ni Solomon, binigyan siya ni Yahweh hindi lang ang wisdom, kundi pati kayamanan at karangalan. Ang sabi po diyan sa Efeso chapter 3 verse 20, Efeso chapter 3 verse 20, ang sabi po diyan, Ephesians chapter 3 verse 20 ay nandiyan na ba? Okay, basahin natin. Sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating ilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Ibig sabihin, magagawa ng Diyos ang lahat ng ating mga hiniling. Tama po ba? At sa makapangyarihan Diyos, kaya niya pong bigay yung mga kailangan. Kaya nga po yung mga estudyante, yung mga may dumadaan ng mga iba't ibang kapatid, sa Diyos walang imposible. Kaya nga sabi niya, magagawa ng higit pa kaysa maaari nating ilingin at isipin. Sabihin, ang isip at ang ating may limitado, pero ang Diyos di natin malilimitahan sa mga bagay na hinihingi natin sa Kanya. Kaya niyang ibigay imposible, pero kay God walang posible. Tama po ba? Kaya nga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, mananampalataya, tandahan nyo, anuman dinadahanan natin, anuman mga sitwasyon natin, kapatid, alam natin ang Diyos natin makapangyarihan. Siya ang mayari lumikha ng langit at lupa na dapat pagtiwalahan natin ang buhay natin at panampalatayanan. Palakpakan na po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Sabi rin sa Mateo 6:33, anong sabi niya sa Matthew 6:33? Ngunit higit sa lahat, sabi niya, bigyang alaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ibig sabihin, ang mga bagay na kahit na hindi mo hinihingi, tandaan po natin, kung bibigyan mong pagpapahalaga ang kaharian ng Diyos sa iyong buhay, kapatid, na kung saan may mga bagay siyang nakalaan na kahit na hindi mo hingin, pag nakita niya ang puso mo. Kapatid, na pag nakita ng Diyos ang puso mo na maganda ang motibo, hindi mo pa iningi o hindi mo maniniling, kapatid, sinusundan ka ng rumaragasang pagpapala. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah! So dito babagitan po natin dito, kapag tama ang ating puso sa paghingi, higit pa sa inaasahan natin ang ibibigay ng Diyos. Sabihin mo nga, thank you Lord. Tapat ang Diyos ko. Sabihin mo sa katabi mo, tapat ang Diyos ko. Tapat ang Diyos natin sa ating buhay. Parang iba, ayaw kumilos, nakaganyan na. Totoo bang tapat ang Diyos ko? Kapatid, hindi sinungaling ang Diyos, makapangyarihan ng Diyos. Itong inaharal natin ito, ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Moises, ay Diyos din natin ngayon. Kung paano gumawa ng mga himala mula from nothing to something, God provides, siya ay nagbibigay niya. Kaya sabi po dyan, di ba? Dami, Lord provides from nothing to something, nadaanan naman natin. So, mula sa wala, kaya magbigay ng Lord ayon sa iyong iningi sa tamang puso, tamang motibo. Kapag tamang motibo, madali. Sabi ko nga, minsan, ganito yan eh. Lord, nananalangin tayo. Sino yung mga nananalangin dito? Minsan may mga panalangin, bakit hindi answer prayer? Kasi iba ang motibo. Bakit? Sabi nga ni Pastora, nang kausap ako, merong kapitbahay, nag-deliver ng mga rep, mga Lord, gusto ko rin katulad niyan. May inggit pala, iba yung motibo, gusto niya.
Kita niya pa yung kapitbahay niya. So, wrong motive po yun. Meron din ganito mga pangyayari, kapatid, mga maling pananalangin, yung wrong motive. Dahil nakita niya yung kapitbahay niya, wow, asenso kasi nasa abroad yung pag-abroad din ako. Ano nangyari? Sa kanya pag-abroad, napariwara ang kanyang buhay. Kapatid, tandahan po natin lahat ng bagay dapat may wisdom. Amen po ba? Sapagkat ang wisdom galing sa Lord, dadaling ka sa matagumpay, maayos na pamumuhay. Paniwalaan niyo po yan, palakpakan natin ang Diyos na buhay. Amen? So, tingnan po natin dito na kung saan, meron tayong isang illustration na meron pong isang matandang kalpintero. Ang sabi po dyan, may isang matandang kalpintero at itong apoy nagtanong sa kanya. Sabi niya, Lolo, bakit? Sabi na itong matandang kalpintero na ito, kung ako po hihingi sa Diyos, ano po ba'y mahalagang pwede kong hingin sa Diyos? Sumagot yung carpenter. Sabi niya, di yung karunungan. Bakit karunungan? Sabi niya, kasi sabi niya rito, ang karunungan, tuturuhan ka niyan sabi niya rito, no? Ang karunungan daw ay tuturuhan ka at magagamit mo ang karunungan, no? Sa lahat ng iba't ibang bagay. No? Pera, talento, oras, para sa kabutihan. Marami po mga taong may wisdom, hindi na nabibigyan ng time yung ano. Kailangan po ang wisdom na ito, yung gift na bigay sa atin na Lord, magamit po natin sa tama. Na ito'y sinabi ng lolo sa kanyang apo. Kasi kapag may apo, may karunungan ka, kaya mong i-handle ang pera. Kapag may karunungan ka, kaya mong i-handle yung oras mo. Kapag may karunungan ka, kaya mong i-handle ang buhay mo. Amen po ba? Kasi ang isang taong walang wisdom, kapag maraming pera, anong ginagawa? Kahit hindi dapat bilhin, binibili. Tama po ba? Tama? Nagsasayang na maraming pera. Baga sana one day, millionaire. Pag wala kang wisdom, puro ka pasaya, susugal mo kung mayaman ka. Kaya nga po sa totoo lang, maraming kaya nila yung kagalakan, pagsusugal sa mga bagay na kaya kapatid, tandaan po natin ng wisdom, sabi magagamit mo ang karunungan na yan sa mga pera na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Amen po ba? Sabi ko nga, maraming may malakas ang kita natin noon, wala tayong wisdom, alak, sugal, ubos sa bisyo. Tama ba, brother Pang, dati gano'n, dinanan mo yan, hindi. Ako dinanan ko kasi yan eh. No, mga iba, dinanan, mga kabataan, gusto kong ipakita sa inyo, pag kayo tandaan po natin, mahalaga ang wisdom na galing sa Lord kasi kapag may wisdom ka, kaya mong i-handle ang pera. Tama ba? Higit sa lahat, kapatid ko kay Kristo, kapag may wisdom ka, kaya mong i-handle ang oras mo. Hindi mo ubusin sa cellphone. Alam nyo, kapatid, marami na kayong napakinggan ng mga preacher na tumatayo rito. Bakit puro cellphone? Kasi mas binibigyan yung pagpapahalaga. Walang wisdom ang nakababad sa cellphone. Hindi yan ang magbibigay sa iyo ng libangan. Tandaan natin, ang cellphone na yan magdadala sa iyo sa katamaran. At hindi pagsunod sa inyong mga magulang. Na imbis na gumagawa ka ng assignment sa school, iba ang ginagawa mo. Kaya pag pumasok ka, anong grade mo ngayon? Hindi kasalanan ng teacher na magukundi, kasalanan mo na yan. Dahil mas babad ka sa cellphone, kapatid, wisdom na galing sa Diyos. Kailangan, alam mong i-handle ang oras mo. Huwag kang magbabad sa cellphone. Sabi mo sa katabi mo. Hindi lang kayo mga kabataan, maging ang mga SK. Sa inaunang kabataan. Sa totoo lamang po, ang cellphone maganda kung may wisdom ang paggamit. Mabuti ang gadget na yan. Ngunit ang nagpapasama sa gadget, ikaw din yon. Matutulog ka na lang. Paggising mo sa umaga. Kaya minsan, pagtayo mo, hantok-nantok ka pa. Napuyat ka sa laro. Kakapanood. Sabi ko nga, napakaganda po ng wisdom na galing kay Lord. Kaya ito, sabi ko, akamado sa preaching ni Pastora, na tinitingnan ko rin, kailangan po natin ng wisdom.
karunungan, para i-handle natin ang wisdom na ito, may handle ang mga kayamanang ibinigay ng Diyos sa iyo. Gamitin mo ang pera sa tama. Hindi sa bisyo, hindi sa mga bagay. Ganun din sa ating mga oras. Huwag mong gamitin sa hindi tama ang oras. Sapagkat tandaan po natin, marami ka pa dapat nagawa kung niyandel mo ng tama ang oras mo. Amen po ba? Marami kang magagawa, kapatid. At ito po ang matindi kapag tayo nagwa-wasting time sa cellphone na yan na walang wisdom. Kapatid, ikaw mismo ang naglagay na sa buhay mong yan. Wala kang sisisihin. Kaya nga ngayon bilang Kristiyano ka, mananampalataya, pakinggan mo ang mga mensaheng ito. Huwag mong sayangin ang oras mo sa mga bagay na hindi naman magbibigay sa iyo ng magandang kinabukasan. At tulad ng sabi ko po sa inyo, maganda ang cellphone. Magagamit po sa tama yan kung meron tayong wisdom galing sa Panginoon. Kaya minsan ako nakikita ko, paggising ko, yung cellphone nasa ulo. Alam niyo po ba yung radiation yan? Utak ang tinatamahan yung body natin. Kasi bakit nasa alam ng unan? Nakatulugan mo na. Kasi madaling araw na. Kaya nga tayong mga magulang, meron tayong tungkulin sa ating mga anak. Dapat may oras po yan na paggamit. Nung isang araw, pinatay ko internet. Nakatulog na sila. Wisdom. Pangalawang wisdom, kunin niyo po yan. Mga anak, huwag kayo magagalit sa mga magulang niyo kung kinukuha yung cellphone. Alam niyo, tandaan niyo, walang magulang na gustong mapahamak ang kanyang anak. Lalo na kapag mananampalataya, Kristiyano ang iyong magulang. Gusto niya mapabuti. Mas lalo na ang Diyos natin nagbibigay ng wisdom. Bakit ibinibigay ang wisdom sa mga Kristiyano? Kasi kapatid, hindi ka na makamundo. Ikaw ay makalangit na. Hindi ka dapat nabubuhay sa mga mundong bagay, kapatid, wisdom. Dapat mamuhay ka na makalangit ang pamumuhay. Merong pag-uugali ng Diyos. Sabi ko po kayo sa inyo kanina, tandaan po natin, napakahalaga po ng wisdom na ito na binabaliwala ng maraming tao na kung saan ito yung dapat nating ginagawa sapagkat ang wisdom galing kay Lord, pakinabang sa pamilya, pakinabang sa iglesia, pakinabang sa paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, wisdom na galing sa Diyos ang kailangan mo. Kapatid, minsan mga magulang, tingnan nyo lang to. Wisdom kasi alam nyo, ganito Minsan may mga, nung wala cellphone, ngayon ay cellphone, ganito, lalo na may mga anak na magkakaunti-unti ng isip, no? Minsan ayaw magpa-istorbo ang wisdom nila. Manood ka ng cellphone. Tama ba? Para hindi ka ma-istorbo, ito yung gagawin mo para magawa mo yung gusto mong gawin. Pero hindi mo alam yung anak mo, sinisira mo sa gadget. Kaya wag kang magugulat. Paglaki niyan, kung sino siya dahil din sa iyong magulang. Bakit? Pinaboran mo yung gusto niya. Yung gusto mo. Dahil sa gadget, kasalanan din natin misang mga magulang. Ay mga kabataan, darating ang panahon, kayo magiging magulang. Ituro niyo ng tamang may wisdom ang mga bata. Ako po, sa totoo lang, hindi ako nagkulang. Kaya lang mga anak ko, mga sinasabihan ko po. Alam niyo, grabe ang nangyayari sa atin ngayon dahil sa mga gadget na yan. Iba po ang idinudulot. Maganda sana kung, kunyari, ako magulang mo, turuan kita ng tama, susunod ka, sabi, mapapabuti ka. Tama ba? Ang batang hindi masunurin sa magulang napapahamak. Tandaan niyo po yan. Pero kung susunod tayo, mapapabuti ang buhay mo. Sabihin mo sa katabi mo, sumunod ka sa magulang mo na may wisdom, mapapabuti ang buhay mo. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah! Challenge! Okay. Meron tayong challenge. Tapos na tayo. Challenge. Mga kapatid, makinig kayo. Uli na to. Mga kapatid, ngayong umaga. Tanghali na ba? Umaga pa? 11:28. Sakto.
Ngayong umaga, itanong natin sa ating sarili, sa ating sarili, hindi sa katabi mo. Huwag mo sabing sa tabi mo. Yan. Ano ba talaga ang laman ng ating mga panalangin? Makasarili o para sa kapwa natin at para sa iba? Tama ba? Pangalawa, humingi ba tayo ng karunungan upang maglingkod sa Diyos o humingi lang tayo ng bagay na pansarili lang natin? Kapatid, dapat ito ang challenge sa atin. Una, ano ba ang iyong iningi sa panalangin? Kaya nga sabi ko nga sa inyo, si King Solomon, nanalangin, Lord, karunungan. Sabi niya, hindi mo maniningi yung kayamanan, hindi mo maniningi, pero sabi niya, dahil nalugod ako sa iyong kailingan, marami kang pwedeng ilingin buhay, na talunin mo yung kalaban mo, pero hindi mo iningi, sabi niya. Sabi ng Lord, iningi mo yung karunungan. Ang kagandahan nun, sinabi ni Solomon, para mapamalahanan ko yung bayan mo, Lord. Ibig sabihin, may malasakit siya sa bayan. Kung wala siyang wisdom na galing sa Lord, mapapahamak ang kanyang bayan. Hindi lang bayan, sa atin na lang. Sa ating pamilya. Ano yun nating karunungan kung anong dapat natin gawin sa ating mga anak? Amen po ba? Na dapat natin gawin ito sapagkat naniniwala ako sa panahon po ngayon, iba na ang kabataan po ngayon. Iba na ang pamumuhay po ngayon. No? Ikaw na may wisdom, dapat ikaw ang gagamitin ng Diyos sa iyong pamilya, sa iyong community, sa church, kung ikaw ay namumuno. Tama po ba? Gamitin natin yung wisdom na galing sa Panginoon. Kapatid, umingi ba tayo ng karunungan upang maglingkod sa Diyos o umingi lang tayo ng bagay na pansarili? Kapatid, hindi lang ating pansarili. Tandaan nyo, kapag hindi ka umingi, kasi si Solomon, hindi pansarili ang nga rin pero alam nyo, binigay ng Diyos. Tama ba? Kaya Matthew 6:33, pag sumakitan mo, higit sa lahat na ikaw ay pag-arihan ng Diyos at idaragdag lahat ng iyong pangangailangan, ibibigay ng Diyos. Kaya nga huwag kang mag-alala sa pangangailangan mo. Hingin mo sa Lord yung karunungan kung paano mo pamalanan ng pamilya mo, yung mga anak mo. Amen? Yung community. Kasi diyan si Solomon, buong bansa ng Israel ang hiningi niyang wisdom. Kaya nga po sa tutulang, walang tumalo sa karunungan ni Solomon. Amen? Kaya lang dahil sa karunungan niya, maraming umanga sa kanya. Hindi niya nabantayan ang sarili niya. Nagkamali rin po siya. Dahil sa karunungan, kapag hindi mo rin nabantayan ang karunungan binigay ng Lord sa iyo, maaari ka rin mapahamak. Kamukha ni Solomon. Dumami ang asawa. Tama ba, Brother Joey? 1,000 ba naman May danger po rin ng wisdom. Ang danger po niyan kapag lumaki na ulo mo. Kailangan sabi kapag may wisdom ka, lagi may puso kang kababaan ng kalooban. Si Solomon po nangyari, ang kaganda lang, bumalikwas po siya. Bandang uli nagsisisa sa mga ngaral. Sabi niya, naranasan ko na lahat ng bagay, karangyaan. Pero walang kwenta pala. Ang wisdom po na galing sa Lord, dapat may kababaan ng kalooban. Para hindi ka magyabang sa mga bagay ibibigay ng Diyos sa iyo. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. So salamat sa ating Panginoon. Tandaan po natin, sabi niyan, ngayong umaga tinatanong natin sa ating sarili, ano ba talaga ang laman ng ating mga panalangin? Pangalawa, humingi ba tayo ng mga karunungan upang maglingkod sa Diyos o humingi lang tayo ng bagay na pansarili? Tandaan po natin, kapag tama ang puso, laging nalulugod ang Diyos. Kung tama po ang ating puso, nalulugod ang Diyos sa ating buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po sa message na iyo pong binigay sa amin sa umagang ito sa pamamagitan po ng wisdom. Kapatid, mahalaga ang message na ito sa lahat na kung saan ipinakita po ang kahalaga